Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Timbog sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang smuggled spiderlings matapos inspeksyonin ng Bureau of Immigration o BI ang bagaheng dineklarang origami products mula bansang Poland patungong Binian, Laguna. Ayon kay BOC Commissioner Bienvenido Rubio, ang gawaing ito ay isang exploitation of wildlife na kung saan maaaring magresulta sa mapanganib na epekto sa kalikasan. Samantala, ang pagtatangkang pagpuslit ng mga mabangis na magagamba ay isang paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Malugod na inilunsad ng Department of Agriculture o DA ang kauna-unahang dairy box market upang mapalakas ang industriya ng gatas sa bansa. Sa lugar ng Negros Occidental, nagbukas ang satellite market nito na sumusuporta sa infrastruktura ng kailangan sa pagproseso sa gatas ng kalabaw. Kasama na rin ang hangaring mapataas ang kita ng mga Carabao farmers bilang ibinibida rito ang mga produktong flavored milk, yogurt, cheese, pati na rin ang fresh milk. Ang proyektong Dairy Box ay bahagi ng Carabao-based Business Improvement Network o CBIN at Alab Carabuan na pinopondohan sa Komite ng Agrikultura, Pagkain at Pagbabago sa Senado. Upang makaiwas sa liver cancer outbreak, inirerekomenda ang bakunang kontra hepatitis B lalo na sa mga sanggol, bata o kabataan na wala pang 19 na taong gulang. Ito ay matapos bigyang diin ni dating Health Secretary at House Deputy Majority Leader Janet Garin ang kahalagahan na mabakunahan ang mga bata kontra sa nasabing sakit. Ayon sa kanya, 30% ng mga nahawa ng HEPA ay hindi bakunado at nauuwi sa hepatocellular carcinoma na isang nakamamatay na uri ng liver cancer. Kaugnay din ito ay ang naunang datos mula sa World Health Organization kung saan ikinabahala ang mataas na bilang ng mga namatay dahil sa HEPA noong taong 2022. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Ang 109th Auxiliary Squadron ng Philippine Coast Guard at Philippine Coast Guard Auxiliary ay nagbigay tulong kamakailan sa mga nasunugan sa San Juan City. 120 packs ng hygiene kits at 20 kahon ng multivitamins ang ipinamahagi sa mga benepisyaryo sa tulong ng Operation Brotherhood Community Foundation Incorporated. Ayon sa PCG, ang proyektong ito ay isang representasyon ng dedikasyon nito sa pagtataguyod ng mga prinsipyo ng bansa sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga tao at mga katubigan nito. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bigyang muna ng 1 buwang palugit ang mga electronic vehicle at kaugnay na sasakyan mula sa bayulasyon sa ilalim ng MMDA regulation, ititigil muna ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pag-issue ng ticket at pag-impound sa mga ito. Nitong Lunes, 15 ng Abril, inumpisahan na ang pagbabawal at paghuhuli sa mga e-vehicle tulad ng e-bike at iba pang sasakyan gaya ng tricycle, kuliglig, pedicab at pushcart na dumadaan sa mga pangunahing lansangan na nakasaad sa MMDA Regulation No. 24-022. Samantala, dahil sa kautusan ni Pangulong Marcos, kakanselahin ng ahensya ang mga naunang naisyuhan ng tiket at na-impound ang mga naturang sasakyan simula noong Lunes. Kung sakali mang may mahuli sa ngayon, utos ng Pangulo na huwag muna itong tiketan at sa halip ay ituro kung ano ang nilabag nito at dapat na gawin sa susunod. Nitong kamakailan lang ay nahuli ng Philippine Coast Guard o PCG at BFAR Fisheries Protection and Law Enforcement Group ang isang fishing vessel na nagsasagawa ng illegal, unreported at unregulated fishing sa karagatan sa Hilongos, Leyte.
Ang nasabing fishing vessel ay namataan na gumagamit ng Pershane na walang vessel monitoring measure na naka-install at may sakay na 7 crew na hindi mga lisensyado. Nasa tinatayang 6,300 piso ang mga nakumpiskang isda. Samantala, kasunod ng pagbibigay ng Certificate of Orderly Inspection o COI, ay pinakawalan din ng fishing vessel ang may-ari ng bangka at ang crew nito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.